abyan, Dr. Rolando Durado. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Dr. Rolando Durado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskog gid ang akon resistensya kag nag-ayo pang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga kasimanwa at kasimaryong marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos, ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahin may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Habol po. Hello? Okay na po, ma'am. Hello po? Ma'am, okay na po. Pasok na po. Okay mga kaibigan, maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. At naku, napakaswerte po natin ngayon. At kasama po natin ang press call ng Department of Agrarian Reform kung saan narito po si President Lazaro, si Rafi Rico, at narito si Joy Navarro. Yan, tamang-tama. At yan mga kaibigan, napapanood na napapakinggan po tayo sa buong mundo sa ngalan po ng Kakampi Online sa www.ustream.tv po si Juby de Guzman. Sa ngalan po natin partner si Captain Rolando Durana at ating photographer si Roger Delano. Okay, mga kaibigan, ngayon po ay naku, for the first time, ngayon lang ako nakapasok dito sa invitation po ni President Lazaro. At ating po si bumati ka muna sa Kakampi Online. Hello, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga kaibigan na laging sumusubaybay sa programang Kakampi Online through Miss Juby de Guzman. At andito po kami ngayon sa Department of Agrarian Reform Press Corps kung saan inintroduce natin, ipinakilala natin ang napakamalawak na programa ni Miss Juby de Guzman every Saturday sa DWB ay napituloy sa Kakampi Online, di ba? So, ngayon ay batang dahil na siya, batang dahil na siya, with Roger Bolanos, at isang malaking karangalan na kasama natin ngayon dito, kasama si Kuya Joy Navarro at si Rafi Rico ng Manila Star. At gusto ko rin i-share na yung isa sa mga kapwa media natin ay sumakabilang buhay,
kasama ang Eson Marasigan, isa po siyang napaka-mabait, mapagkumbabang vigilant, na ang kanyang VIT ay Department of LTO, di ba? LTO. And then, siya rin ay isang reporter ng Radio Veritas at officer ng Quezon City Press Corps. At siya ay namatay noong Saturday ng umaga ba? Saturday ng Monday. Hindi. Tapos, siya po ay nakaburo ngayon sa kanilang tahanan dyan sa may Kasiyahan Street, sa may Barangay Holy Spirit. At siya ay talagang napakagaling na vigilant. Sa katunayan, sa ganitong oras, dito siya palagi. Kitang-kita ko ngayon ng kanyang kinauupuan palagi pag dumarating na dito sa Darfur Call. Doon sa dulong-dulong upuan na yan na palagi siyang nagagawa ng news. At siya nagko-computer, nag-encode ng mga news. Yun ang kanyang upuan, yung dulong-dulong yun. So, talagang gano'n ang buhay. So, isang buwaran na ang isang vigilant ay kasi makabilang buhay, pero marami siyang naiwanang magagandang bagay sa aming kapwa media na pwede natin matularan sa pagiging mapagkumbaba, mabait, at talento at masipag na isang kabaro natin sa hanap buhay. So, ibibigay natin ang pagkakataon para naman sa ating kasamang Rafi Rico para sa programa ito. Yes, maraming salamat kasamang Joby at Ate Tracy. Talaga namang nakakalungkot nga yung binitawan mga salita kanina. Kasi nga ito, kung maalala mo kasamang Tracy, ito ang kauna-unahang nakasama ko sa Pirit Diary ng Bayan na kung saan ay lalabing 4 na taon na kaming magkasama hanggang sa ngayon sa larangan ng pamamahayag. Ito nga si kasamang Efren ay kasama rin namin sa ngayon sa Manila Star na kung saan ito magtatatlong taon na sa amin bilang isa sa reporter ng Manila Star at sa Radio Veritas nga. At ako nga ay natutuwa at bumabati sa mga tagapakinig ng Kakampi Online kasamang Judy de Guzman na kung saan talaga ito ay napakasipag. Matagal na rin namin kakampi ito. Nasa ano pa kami no, nasa ano bang maalala ko doon sa XA kasunod to ng programa namin kaya hindi ko siya makakalimutan kasama si Captain Durana. Ayan, kaya nga hanggang sa ngayon ginagalang natin ito at talaga namang hanggang sa hindi pa rin nagbabago ang kanyang ganda. Sabi nga kasamang din kanina talagang napakataas na kung talagang aabutin, hindi na namin kayang abutin talagang malayo na ang narating ng taong ito. At saka ito nga hanggang sa ngayon marami siyang natutulungan bilang ano nga rin siya sa mga advocacy, meron siyang mga pitsan, yung mga feeding mission, lahat ng natutulungan niya talaga. Kaya ito sa ngayon, lalo sa ngayon siya ay makakasama na namin dito sa Bar Press Corps, ay natutuwa kami at napabilang na siya sa mga miyembro ng Bar Press Corps. Kaya nga welcome Aptitude. At saka ito nga ibabalik natin ang telepono kay kasamang Joby. Well, magandang salamat po. Magandang salamat kay Ate Tracy at kay Rafi Rico. At sa mga kaibigan, ito yung susunod na magsasalita ko. Alam niyo sabi nga po kahit na anong mangyari, sabi nga, walang pansinan, kawin doon. Basta importante, malaki na respeto natin dito sa tao na to. Dahil una, siya po isa rin sa mga nag-endorse sa akin para makalipat sa DWBL. At the same time, siya po yung isa rin sa mga nakasama ko. At siya rin yung nagpakilala sa akin sa Liga ng Broadcaster sa Pilipinas. Kung hindi po natatandaan. Kaya lang po, sa ano mang pangyayari, kailangan nang maghiwalay dahil sa meron lang silang bagay hindi naman ako konektado. Ang akin lang naman alam nyo, lalaki tayong masamang tinapay. Pero dito isang malaking karangalan ang makasama natin. Ang isang ginagalang ko po sa broadcast, walang iba kundi si Joy Navarro. Maraming salamat kasama nga Judy de Guzman. At alam mo, masulti po ako, no? Matagal na akong naghahanap ng kakampi. Ngayon, natutuwa po ako talagang tunay na meron na akong kakampi. Dito po sa kanyang palatuntunan, online. At
malaking karangalan po namin, siya ngayon mula ngayong araw na ito, mapapabilang na siya sa amin dito po sa ating kinalalagyan sa Department of Agrarian Reform Press Office o DAR Press Corps. Alam po ninyo, para po doon sa mga hindi pa nakakakilalang masyado, kasama niya Juby de Guzman, doon po sa mga kachuchun pa lamang, kasama ng Juby po talagang dapat lang na ipagmalaki, dapat po na maging kasama dahil ito po pagka makisama, iba po talagang makisama ito. Katulad po nung sinasabi niya kanina, yan naman po parte talaga ng buhay. Pero kami po ay hindi kami nagkakahiwa-hiwalay pagdating po sa paglilingkod. Sana po kung kami man ay merong maibabahaging tulong sa inyo, nandito po si kasamang Juby at kami po ay kabilang na sa kanyang palatuntunang kakampi online. Hindi mo namin pwedeng pabayaan to. Pag ito po pinabayaan namin, para po pinabayaan namin ang kanin sa ulam. Ganun po yung sistema. Kami po, itong aming samahan talagang through thick and thin. Ganito po kami. Kung minsan nga lang, dun po sa palatuntunan, kasamang duty rin sa Himpapawid o sa radyo, sa DWBL, 3 araw po ng Sabado, 11 to 12, kung minsan po abala rin tayo, nakakaligtaan natin mag-tune in o mag-ulat sa kanyang program sa DWBL. Ito po ay nasa 1242 kHz sa AM. At anytime naman po na meron kami nasusumpong mga mahalagang pangyayari, kami naman po nag-uulat at bumabahagi din doon sa kanyang very informative na palatuntunan. Siyempre, kasama po niya yung kanyang co-host na natutuwa naman ako, talagang malaki din pong bagay yung kanyang ka-tandem sapagkat marami din tayong mapupulot na kaalaman pagdating po sa larangan na karagatan. Talagang hindi natin dapat ipag-iwa-hiwalay yan sa Himpapawid, sa karagatan at maging sa kalupaan po para tayo laging well-versed o handa sa mga karagdagang kaalaman. Para po sa mga karagdagan pa rin, siyempre, babalik ko po ang pagkakataon sa ating host na si kasamang Juby de Guzman. Naku, napakaraming pagkakataon na natutuwa talaga ako. Alam niyo si Kuya Joy, mga kaibigan, si Rafi Rico, of course, yun yung mga press corps natin, at syempre, sila Lazaro. Sila po kasi yung mga tao na hindi natin makakalimutan dahil sabi ko nga sa inyo, kahit wala kami mga komunikasyon ng mga yun, pag nagkita-kita, wala naman kami pagbabago dahil although may mga kanya-kanya mo kaming lakad, respetuhan naman po kasi sa mga kanya-kanya ring lakad. At ang maganda lang po nito, dito sa ngalan ng grupo ng DAR, sila po ang nag-protect po sa kanila at welcome ko po sila anytime na meron nyo silang pagkakataon na mag-report tungkol dito sa Department of Agriculture, ay open po ang ating programa sa Juby de Guzman Presents Let's Talk on the Air na maibahagi po ang lahat Ate Joy, Kuya Joy, lahat ng mga programa ko po ay welcome po sa grupo na to dahil una-una sila po ay kaagapay ko po anytime. Basta meron lang tayong program, di ba? Pag naka-online tayo, naka-onboard tayo, wala naman ako tinanggihan na basta kayo ang tumawag, di ba? Meron na ba kayo natatandaan? Wala naman, di ba? So, basta may time na meron silang time, wini-welcome po natin sila. At alam niyo, nakakatuwa kasi in the sense na nagkita-kita na naman po kami. Ang nakakalungkot lang po, yung meron tayong isang kasama na namatay. Anyway, alam naman po natin na si Efren Marasigan po, saan man siya naroon, ay alam naman po natin na siya po merong magandang kapalaran sa ibang buhay. At syempre dito sa dahil na may nailan siyang alaala na pwede nyo nating manahin. At please, ano ko kwento mo? Maraming salamat po kasamang Juby. Kaya ko po kinuha muli itong pagkakataon nito kay kasamang Juby para po doon sa mga hindi pa nakakakilala o mga nakakaalam. Dito po sa aming kapatid na sumakabilang buhay na, si kapatid na Efren Marasigan po. Siya po ay reporter ng Radio Veritas. Sumakabilang buhay po si
kay kapatid na Efren sa edad na 48 taong gulang. At ang kanya pong mga labi ay nandoon ngayon sa Barangay Holy Spirit para po doon sa mga gusto magpunta. Siya po ay nandoon sa chapel ng Nuestra Señora. Ang pupunta po roon, pagpasok po ninyo ng Don Antonio, no? Ito po Don Antonio, ang entrance po nito, kung kayo po ay patungo ng Fairview, kayo po ay lalampas lamang dito po sa Shopwise supermarket, yung mismong kanto sa kaliwa, pagpasok po ninyo ron, ay yung pong landmark, ay yung para damang maraming tricycle doon. Kung kayo po may sariling sasakyan, dire-diretso lang po, pagdating po ninyo doon sa kanto, ng ang Jolly dito, ang pinakamagandang landmark dito sa inyong kaliwa. No? Pagdating po ninyo, doon po sa street na yun ay kakaliwa kayo. Pagkatapos, bumilang po kayo ng tatlong kantong muli, kakanan kayo at makikita nyo na po ron yung chapel ng Nuestra Señora, number 53, Kasiyahan Street. Makikita nyo po yung mga tent na nandoon at yung ating mga kababayang nakikiramay. Ang kanya pong tentative schedule ng living, ayon po sa kanyang buting may bahay, ay sa araw po ng linggo. Hindi pa po malaman kung saan at i-update po namin kayo. Bibigyan namin kayo ng karagdagang informasyon kung anong oras po yung kanyang living at saan. Pero tentative po sa araw po ng linggo. Muli, ako po sa ngalan ng aking pamilya at sa aming mga iba't ibang samahan, doon po sa samahan aking itinatag at binuo ito pong Broadcast Reporters Assistance Information Network o BRAIN, na kung saan ako po yung founder and organizer. Kami po ay nakikiramay sa mga iniwanan ni kapatid na Efren Marasigan ng Radio Veritas. Siya po ay pumanaw noong araw ng Lunes. Idagdag ko lang po ito para sa kaalaman ng viewers natin at ng mga taga-subaybay po natin. Si kasamang Efren Marasigan po, ito po ay pwede niyong kapulutan ng karagdagang informasyon. Dumaing daw po ayon sa kanyang may bahay, si kasamang Efren, sumakit ang ulo ng madaling araw at siya po ay humingi ng paracetamol. Pagkatapos po siyang bigyan ng paracetamol, siya po ay naupo lang at sa kanyang pagkakaupo, siya po ay nakatulog na until hindi na po siya nagising hanggang siya po ay itakbo unang-una dito po sa may Malbar Hospital at dahil hindi po kaya ng Malbar, siya po ay pinatakbo sa Philippine Heart Center na kung saan hanggang doon po siya ay na-comatose na at sa makabilang buhay nga po, Lunes ng mga bandang 2:00 ng hapon. Pagkatapos po na dalawin siya ng ilang mga kapatid natin sa anak buhay, kasama nga po si kasamang Rafaelico ng Manila Star. At pagkakalikod po nila, ilang minuto lang ay subakabilang buhay na po si kapatid na Efren Marasigan. So doon po sa mga, kung kayo po ay may sariling sasakyan, ganun din po ang magiging danyo. Kung hindi man po, kung kayo po magko-commute, magta-tricycle, alam po ng mga tricycle, yung mga, yung address na sinabi namin, pero ang yung sasakyan na tricycle, ay yun po sa may gawing kanan. Paglampas nyo doon sa kanto, nang papasok po ng Don Antonio, sapagkat kabilaan po yung nakaparadang tricycle dyan, yun po dito sa kabila, ang daan po ng mga tricycle dito, ay dito po sa Holy Spirit, o matandang balara pa rin at sa kabila po ay talagang Holy Spirit. Doon po kayo sasakay ng tricycle at alam na nila, basta pang sabihin ninyo sa may Nuestra Señora Chapel, number 53, Kasiyahan Street, Barangay Holy Spirit. Balikan po natin muli si kasamang Juby de Guzman.
Naku, maraming salamat. Very informative. Alam niyo, yan si Kuya Joy at Lindsay, alam na naman nakakakilala kay Efren Marisiga kung saan siya pupuntahan, di ba Kuya Joy? At syempre mga kaibigan, ngayon galing lang kami sa Rembrandt Hotel kung saan hindi nga ako nakarating sa mga invited guests nila. Kaya kami tumuloy rito. Ayun. Anyway, pinagpatuloy naman ni Kit Lagare at ni Professor Monteledo ang konting usapin tungkol nga dito sa Saba, no? Yung claim ng Saba. Pero medyo hindi tayo nakatapos ng pakikinig sa kanila dahil nga po ang intention po ni Ate Tracy ay maisama ako dito. Kaya maraming salamat po sa grupo ng mga press corps ng Department of Agriculture at syempre agrarian reform pala, no? Dahil kasi so salamat po sa pagtanggap at of course mga kaibigan, meron na ako idadagdag na report si Ate Percy Lazaro tinggal dito sa akin, so hindi na tayo mag-ano ngayon. Okay, so mga kaibigan, ngayong araw na to ay magbibigay muna tayo ng awitin, no? Mula kay Aris Villeza Navarro ng Alcobar, Saudi Arabia. Okay, Chris, bigay mo muna at ako'y magbabalik makalipas lamang ng ilang awitin mula sa kanya. Okay, thank you. Feeling of emptiness, the soul and bitterness, you stumble and fall, you feel you can't go on, you said to yourself, I can make it, you are not alone, you are not alone, I am here to comfort you. Life's nothing, my friend, just moving, going on. There's hope, there's a new day for you and for anyone. Don't lose your faith, believe in yourself. All the troubles can be the sun will be shining again. You say to yourself, I can make it. You are not alone. You are not alone. I am here to comfort you. Nangingiti na ako, nararamdaman
kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita. Love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita. Pag-ibig ko. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Mga British talaga, mahirap. Don't let me down. Yes, hello. Magandang araw sa inyo lahat ulit, mga kaibigan. At syempre, nagbabalik po ako, si Julie Guzman, dito sa ating programa sa Kakampi Online. At, alam mo, mga kaibigan, ngayon pa bumabalik po kami para kumain ng konti. Dali na una, alam nyo na parang ating programa ay alas 12 nag-alauna na hapon kung saan tayo naman po ay laging nagpapasalamat sa lahat ng mga kaagapay natin. Well, ngayon po, narito pa rin tayo sa compound ng Department of Agrarian Rizal kung saan ito po naman ay isang pasalamat po sa kanilang, di ba? Department of Agrarian Rizal. Tama. At syempre, maraming salamat po kay Ate Percy kasi siya po yung masigasig talaga yung isama tayo sa mga, mga campaign, campaign friend niya, kampanya para sa DAO. Yan. Dahil ito naman dahil ito isang magandang advocacy na pwede mo natin laging bigyan ng pagkakataon. At pagkakataon na alam natin ang mga programa ng Department of Agrarian Reform. At syempre, ibigay natin ang ating mga friends na narito. Wow! Dito pala sa opisina ng meron po rito ng free Wi-Fi, Wi-Fi zone. Na nakakatawa dahil po sa natin. Okay, at dahil dito sa mga pangailangan na sa information campaign na ating
pinaalam. At Tracy, pwede i-discuss mo lang ng konti anong meron dito sa Department of Agriculture, Agrarian Reform. Yung ano lang, yung mga update lang na ano yung ina-expect nila, di ba? Na meron dito sa Department of Agrarian Reform. Kung saan ito naman ko ay para lang sa inyong kaalaman, lalo na yung mga hindi familiar sa mga trabaho, no? Trabaho na Agrarian Reform. Okay, at ito bigyan mo lang ng highlights, no? Habang, okay, bahala ka na. Hindi ba pwedeng powder yung temperature? Lagay ko na umorder. Oo. Yan. Hindi. Sige. Alam mo na naman yan Okay. At ito, bibigay ko lang sa inyo sa dito si Mr. Silaso para sa kanyang report, no? Dito sa mga update tungkol sa anong meron dito sa ating magandang magandang balita, no? Mula sa DOR, na kung saan hindi natin masyadong familiar na dahil first time ko ang pumasok rito. Alam naman po natin pag sinabing usaping agraryo, no? Siyempre, alam niyo naman, tungkol yan sa mga pagkain, sa halaman, siyempre, sa mga ano yung mabuti, no? Okay. At siyempre, Ate Presi, sige na. Ayan. Okay. Meron na tayo update dyan. Ayan. Okay, pagkamadala, ay siguro nilin mo na ako isang kanta, no, Ate Presi? Isang kanta muna mula kay Ed Tinosa ng UK London ang ibibigay natin para sa ating pagbabalik, no? Okay. Take it away. That falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch or leave, or see the sky, then I know why I believe. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank.
remit ng may tiwala. Sa I-remit ay sigurado ka. Aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit. May ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit. Mag-I-remit. Mahirap man ang nag-iisa, dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit lang may tiwala. Sa I-remit ay sigurado ka. Aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit. May ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit. Mag-I-remit. Don't let me down. Maraming salamat po muli po ito po si Julie de Guzman. At yun, nakakatawa po kasi habang tayo narito sa Department of Agrarian Reform, meron po isang tao na nakausap po natin na siya po nagpapasalamat sa tulong na nagala po ng Department of Agrarian Reform, of course, ng DAR, no? At siya po magpapaliwanag kung ano yung bagay na, alam niyo, lahat po kami ngayon ay nagla-lunch, pero po patuloy pa rin po tayo nagre-report dahil ang oras po natin talaga umabot po sa 12 to 1, no? Anyway, maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po tama na ng kakampihan lang. Okay, nandito si Ma'am Imelda, Leti, si Ma'am Leti, no? Na siya po magpapaliwanag. Ma'am Leti, magpakilala po muna kayo. Ano po ba ang inyong katayan sa buhat? Ano po yung nangyari? Okay. Dito lang, Ma'am. Hello po, ako po si Leti Pagpa. Kasalukuyan po nakatira sa Cabanatuan City na ang mga kuya ko po ang pamilya ko po talaga nasa Isabela, Echave Isabela, na may kaso po ngayon na dahil po sa lupa namin na nagkaroon ng problema po sa agrarian, bali po pinapasalo up na lang po yung apela dahil nagpatulong na po kami sa DAR Central para mapabilis yung kaso. Dahil po yung dalawang kuya ko po, kinakasuhan na po ng contempt sa kagustuhan lang po na ang kapalit po ng kalayaan daw po niya ay yung isuko po yung lupa na sinasaka po namin. Kaya po, para mapabilis po yung kaso namin, humihingi po ako ng tulong dito po sa DAR Central na ngayon nga po, i-release na lang po yung letter for yung certification na katunayan na pinag-aaralan na po yung kaso namin. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. So, ibig sabihin si Ma'am Leti po ay isa sa mga tao na nakinabang po sa serbisyo publiko ng Department of Agrarian Reform na siya po ang ating pinasasalamatan. At ngayon, nag-iintay na lang po kayo na implementation. Okay, maraming salamat, Ma'am Leti. Okay, at ngayon naman po, yan isa sa mga magandang balita po na nakalap natin dito po sa Department of Agrarian Reform. At siyempre, pabating ko na aking kasama rito si Roger Bulanan. Magandang hapon po sa Kakampi Online, sa programa po ng Kakampi sa FW. Dito po kami sa DAR, Department of Agrarian Reform, kasama po namin ng mga personel ng departamento na dito po na kami po nag-usap-usap habang kumakain dito po sa kanilang kantin. At medyo may importante lang po kami nilakad dito nila si Jody, saka si Rapi, saka yung mga membro po ng press corps. Mag-ingat po tayo sa mga araw na ito, sa mga darating na araw. Nasaan man tayo ngayon, sa mga trabaho, sa ating bahay,
at sa mga darating na bagyo, lagi po tayo mag-iingat. Salamat po. Okay, maraming salamat. Nako, ayan po ang paalala ni Roger. Okay, Ate Tracy, baka may dadagdag ka. Ayan, bago ka, tapos na, nakapagpasalamat na siya sa grupo ng SAR. Okay, konti na lang para at least malaman naman na ating mga taga-subeb yung update mo sa mga ginagawa mo yan. Magandang tanghali po muli sa ating mga kalusbaybay at ngayon nga po ay dito tayo mismo sa Department of Agrarian Reform kung saan nga kami kanina galing sa isang forum dyan sa Restaurant Hotel at ang maya-maya po ay live din po kami namin sa KITV ni Sir Chip Lagare at gusto ko kasing pangatyawan na kasama yung Judy yung tungkol sa nangyayari sa ating mga politiko sa ngayon, di ba? Yes. Si Sema nandito. Hello, Ma'am Te, Miss Te. Miss you. Ako, nakachat ko siya. Sabi lang niya, ingat. Sabi niya gano'n. Ayun nga po, dapat mag-ingat tayo, lalo-lalo sa mga katulad natin, ang mga media basis. At katulad niya po ni kasama natin si Joy, yun, nagpa-blood pressure. At konting ingat sa pagkain, kailangan balance, and then iniwas sa mga soft drinks, mga maalat. Yes, so dapat talaga yung mga karne-karne. So ngayon po, alam niyo, ang ating niluulam ngayon, yung saladang ampalaya with matching ayun, lahat na kami, biting salada yung aming pinakain ngayon. So, masaganang tanghalian po sa lahat. At gusto ko lang pangatyawan yung ating mga ibang politiko na talaga namang super sagana nila ngayon. Talagang very, tawag doon, agresibo na sila para maipahayag ang kanilang mga damdamin. Lalo-lalo yung mga senators natin. At sa local government naman, medyo marami na rin ang nagpaparantan sa mga barangay, mga konsehal ng bayan, lalo-lalo na dyan sa lungsod ng Valenzuela, na alam naman natin na talagang uso ko kasi ngayon yung kagandahan eh. So sa amin sa Valenzuela, talaga namang nauuso na magagandang konsehala, di ba? At isa rin yun sa magandang pangitain para sa isang magandang environment na makakita ka ng mga beautiful faces. So ating binabati ang ating mga konsehalang magaganda dyan sa Valenzuela at ganun din sa iba pang lugar at dyan sa bandang Quezon City, dyan sa Quezon City, binabati din natin ang ating mga kaibigan at ito may dumating na naman tayo kasamang may dumating din tayo mga kasamang media na nanananghalian dito sa loob ng kantina ng bar. So sa inyo po muli, Manya, at bukas, makayabang araw, tayo ay magkakasama-sama muli at isang araw po ako ay talagang pupunta na dyan kasamang dyan dito sa studio. At kasi pagkakatanghali ang kasi medyo sumakit yung sugar ko kaya hindi na ako gaano umaalis ng malalayo. So bukas, meron tayong schedule para sa isang event either sa Tanay or either sa UP Manila. Kung sa dalawa ang ating cover at sana makasama natin ang ating kasamang Duluin na Lisan, kasama rin si Roger Bolano at kasamang Diyos, kasamang Papi. So, may magandang mensahe, may magandang report, may magandang balita ang ating kasamang Rocket nito na isa rin manunulat sa Manila Star at live na yan dito sa Kakausi Online through Miss Penny Codemus. Kasamang Rocket, yun. Yes, maraming salamat kasamang Pe. Ang hindi kami ngayon ay sumagot sa bahala ka basta. Ito kasamang Pe, ito nga, nagsabil tayo kamakailan sa groundbreaking ceremony. Ito ang sinabi ng tao na natulungan sa ginanap na groundbreaking ceremony. The way to naman sa the way to achieve collaboration sa tao. Yan kasamang Pe ang tema ng mga katalong binigyan mula sa mga bibig ng 160 po pamilya at beneficial ng ginanap na groundbreaking sa Estero de San Miguel sa Ligarda, Barangay 1242, District po Manila. Ang nagkakaisang mamamayan ng Ligarda ang project ay tutuhan ng
dating isinatag ng mayapang si Secretary Jeter Robredo ng DILG at kamakailan na si DILG Secretary Baroja Dumalo kasama sila Secretary Dinky Suliman ng DSWG ngayon ay release ng Maynila Police and National Chairman ng Filipino or Associate Field Director at Alice Marquez at ang presidente nagkakaisang mamamayan ng Liganda at marami pang iba. Ayon sa nasabing presidente ng samahan ng Filomeno 5, ang nasabing groundbreaking ay isa sa pinakamagandang regalo sa kanilang samahan sa nangyari ng groundbreaking araw mismo ng mga puso. Dahil sa ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay nagkaroon na ng katuparan. Ayan muna kasama at tayo'y bumabati sa ating mga tagapakinig at sa ating pamilya dyan sa Kaguan at sa ngayon alam mo ito na nakikinig siya. Ayan. Okay, maraming salamat, Rafico. Ayan. At siyempre, babalik po yung Jugi de Guzman. At siyempre si Ma'am Leti na tumanggap na tumulong mula sa Department of Agrarian and Reform. Nagpapasalamat at siyempre babatiin niya muna kanyang family na sa loob at labas ng bansa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa binibigay na suporta ng Del Central sa mga kababayan ko po at saka mga kasamaan ko, co-workers po sa First Unity dito sa Metro Manila, sa mga province po at sa mga taga-Puso. At saka sa mga kuya ko, kahit na ano man yung pinagdadaanan natin regarding sa kaso ng lupa natin, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi maraming tumutulong sa atin dito para maging lumabas ang katotohanan. Kaya magdasal lang lagi at huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya natin to. Maraming salamat sa lahat. Thank you very much, Samuel. Talagang sinasadya. Kaya tayo na yung pagsubuhan sa akin. Okay. At siyempre, balik ko naman, pabatiin ko na si Raul Bertoda. Ay, si Miguel Bertoda. Na ating po kasama na, of course, sa press call na nanda. Okay. Maraming salamat sa ating pagkinig sa ating live sa ITV. Si Miguel Bertoda sa to. Dito kami ngayon sa Department of Agrarian Reform at balita sa mga agraryo. Ating salamatan na ng lahat mga ngayon ibigay natin sa kasamang Boy Polencio na taga Mindoro Times. Magandang hapon po sa ating mga tagapon sa ating pong kakampi online. May flash report po ito galing sa mga provincial jail po. Inagaw ang tatlong Chinese national na mga armadong kalalakihan habang binabarday po ang sa may barangay Luciano 13 na kung saan po ito ay patungo sa hearing. At kung hindi po nakalaban itong mga kasama mga jail guys, sapagkat ito po ay armado po at nagtataglay po ng kanilang mga matatas sa kalibre ng baril. At ito po ang ating last report po dito at ito po si Boy Polencio para po sa ating kakampi at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, maraming salamat Sir Boy Polencio. At siya na mga kaibigan, ito po yung mga regular partners po natin anytime kasi po sila po ay may mga kanya-kanya rin pong newspaper at programa na inaatunan. But then mga kaibigan, lang naman dito sa programa ko sa Jugi de Guzman Presents Let's Talk on the Air ay welcome po lalong-lalo na sa usapin niya, AGHAM. At siyempre, usapin din po ukol dito sa Department of Agrarian Reform. At muli po, nagpapasalamat po kay Ate Presi Lazaro na siya po nag-invite po sa akin dito. At salamat din po sa pamulaan ng kakampi online. Mamaya po mga kaibigan ay ang tabayaran niyo po sa aking programa sa Creatis International TV. Alas 3 ng hapon. At syempre, ito po naman ay pag-asa po natin na maibigay po natin ang mga tamang informasyon na makapagbibigay ng instruction sa mga OFW. Yung mga OFW na nalilingkot, at syempre, makakalagdagan
kaya maganda na ulitin. Okay, at syempre, please, ilatag mo na ang susunod na ulitin para sa ating mga taga-subaybay. Siyempre, magpapaalam na rin ako. At pakantayin mo na rin daw si Captain Rolando Durana at yung aking alitin para sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Muli po, ito po si Joby de Guzman. Maraming salamat and I love you all. Bye! Guzman presents Let's Talk on the Air. Joby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar MPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 coffee with agaricus and ginseng extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala kamo sining James 5-in-1 coffee with agaricus and ginseng extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos ang siyang tunay na may malinis na kalooban. Amsar MPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang Amsar MPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahing may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Joby de Guzman presents Let's Talk on the Air. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.